Latest signal. Kinaawaan ng sister team na PLDT. Confirm, pinagbigyan lang. Grabe naman. Kremlin fans, pinagmalaki kontra sa PLDT ang longest PBL winning streak. PLDT fans, walang pake. Game result, review ng game, at syempre, PBL team standings. PBL game schedule na magaganap sa October 23. Individual stats, sino ang nangunguna na at posibleng maging MVP makakuha ng award pagkatapos ng conference. Ay lahat yan ibibigay sa videong ito kaya tapusin niyo. U18 alas Pilipinas, pinagtawanan nga ba ng players ng Thailand U18? Tambak ang scores, grabe. Pasok nga ba talaga sila sa quarterfinals? Atin na niyang pag-uusapan this video. Isyong pag-alis nitong si Eva at pinagtulong-tulungan ng ilang netizens dahil kawawa daw, justice for Eva. Kapalitan ni Eva, pinakilala na ating alamin kaya tapusin ang video. U16 alas Pilipinas roster, pinakilala na at syempre handa na rin makipagbakbakan international. Lahat na yan ang ating pag-uusapan sa videong ito guys. Please naman, nakikiusap naman po ako. Huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe and pahit the notification bell para sa bago kong channel, Philippines Volleyball TV. Maraming salamat, isang subscribe lang. Thank you very much. Sa ngayon nga, unahin po muna natin ang naging game result kahapon ng mga laban. Syempre, team standing na latest. Syempre, meron pa individual stat. Syempre, review ng game at schedule ng game na magaganap sa October 23, 2025. Kaya tune in. Sa unang laban nga ng Farm Fresh versus Capital One Solar Spikers, nanalo nga ang Farm Fresh sa loob ng 4 sets sa mga scores na 25-22, 22-25, 25-21 at 25-22. Player of the game nga dito ay si Alohe Robbins Hardy na may 21 excellent sets at 9 points. Second game naman ay nanalo ang Chocomucho in 3 straight sets kontra sa NX Gamillion sa mga scores na 25-23, 25-19 at 25-21. Player of the game nga dito ay si Marley Smith na may 20 points, 18 attacks at 2 blocks. Samantalang sa last game kahapon, nanalo nga ang Signal in 3 straight sets sa PLDT sa mga scores na 25-17, 25-22, 25-21. At ang player of the game nga dito ay si Jel Cayuna na may 20 excellent sets, 6 points at 2 aces. Ngayon naman ay bigyan natin ng review ang naging laban. Unahin po muna natin ang Signal versus PLDT. Well, maraming ang pasabog dito dahil nga tinalo ng Signal ang PLDT in 3 straight sets. Marami talagang usap-usapan na talagang bigay daw ng PLDT sa kanilang sister team na Signal dahil kawawa naman daw kung talagang mangungulilat sa kanila sa standings. Well, base sa performance nila, for me, hindi nagbigay ang PLDT sa Signal kahit pa ka-sister team nila dahil nga kahit noon pa ay talagang mga palaban ito at dati pa na natatalo lagi ng Signal ang PLDT, di ba walang bigay naman kaya talagang may laro ngayon ang Signal kahit wala ang kanilang import dahil papalitan na daw. Kawawa naman si Eva ngunit ito ang papalit sa kanila. Ito nga ay si Catherine, Slovenian import na talaga namang papalitan si Eva. Baka makita natin siya sa mga susunod na laro ng Signal. Ganun pa man kahit nawala si Eva, marami pa rin nagtanggol sa kanya mga netizens. Syempre, kinuha nila, papabayaan lang. At sa pumalit naman na import, syempre, pressure to sa kanya kung hindi siya makakapaglaro ng mas mataas sa ine-expect ng Signal HG Spikers management. Kaya guys, anong sa inyo about dito? I-comment nyo na yun sa baba. Ganun pa man, congratulations Signal, pinutol nyo ang winning streak ng PLDT na umabot sa 15. Ngayon naman ay dako tayo sa naging laban din ng Farm Fresh at Capital One kanina. Nagpakitang gilas nga ang Farm Fresh sa Capital One na talaga namang naging source ito kay nanalo ang Farm Fresh. Unstoppable pa rin at maaasahan ang import ng Farm Fresh. At grabe naman si Hardy, ang setter ng Farm Fresh talaga dahil namimigay din ng puntos sa kanyang kupunan, hindi lamang sa pagsiset. Okay naman ang laro ni Tubo at Molina, samantalang dito sa Capital One naman, okay naman ang performance sa kanilang import. Medyo kulang sa depensa dahil walang masyadong laro, ito ang si Doromal at syempre ang setter nila. Ganun pa man ay okay din ang naging laro ni Belen sa Capital One, sadyang kinulang lang talaga. Atin naman pag-usapan ang Chocomucho versus NX na naging laban nila. Well, panalo nga dito ang Chocomucho. Maganda ang inlaro ng import nila na si Smith. Okay din ang laro ni Kat Tolentino at syempre ni Andaya at Wong. Kaya naman syempre panalo sila. Ganun pa man hindi masyadong effective
effective ang import ng NX LED, ngunit maganda rin ang laro ng kanilang kasamahan. Si De Guzman at syempre si Laure ay maganda rin kahit papano ang nilaro, samantalang kinulang lang talaga sila. Kaya nanalo dito itong Chocomucho Flying Titans in 3 straight sets. Ganun pa man, good luck na lamang sa mga susunod na laban nila, and syempre kahit natalo ay ginawa na din nila ang kanilang best at naibigay na po natin ang game result at review ng game. Ngayon naman syempre ay talagang pag-uusapan din natin ang latest update, especially PLDT. Natigil na ang winning streak dahil nga sa pagkatalo nila sa kanilang sister team na Signal in 3 straight sets. Dahil dito, ang Kremlin pa rin ang nangunguna o naghahawak ng pinakamaraming panalo bago matalo. Narito po ang talagang history at ang Kremlin nga noong 2019 to 2021, 25 na sunod-sunod na panalo na hindi natatalo. Samantalang noong 2023 to 2024, 2024 to 2025, 19 streak din. At ngayon PLDT naman ay talagang umabot lamang ng 15. Gan pa man ay good moves ito para sa PLDT. Lalong-lalo pa kahit natalo sila ng Signal ay talagang malakas pa rin ang lineup nila. Kaya congratulations. Ngayon naman isunod-sunod nating ibibigay ang latest team standing as of October 22 to 23, 2025. Syempre, individual stats at game schedule na magaganap sa October 23. Team standings, ito ang latest. Nanguna ang Farm Fresh, PLDT, Chocomucho, Signal, Capital One at NX LED. At sa Pool B naman, nanguna ang Creamline, Sauce Coffee, Petrogas, Akari, Cherry Tigo at Galleries. Mababago pa yan sa October 23 after ng laro nila. At narito naman individual stat kung saan nanguna ang mga players na posibleng makakuha ng award o maging MVP pagkatapos ng conference. Yan nga ang top 10 best scorer. Nanguna si Helen, Baychenko, Squan, Van Sickle, Robles at mga sumusunod. Sa best spikers naman, si Helen pa rin, si Ana, Baychenko, Smith, Squan at mga sumusunod. Sa best blockers, nangunguna si Davison, Squan, Domingo, Anastasia, Baychenko at sumusunod. Best servers naman nangunguna si Suyod, Helen, Asis, Van Sickle at mga sumusunod. Best diggers nangunguna si Ponce, Katindig, Arado, Bertolano, Hasareno at sumusunod. Sa best setters naman ay nangunguna ito ngang si Robens Hardy, Mondoñedo, Cayuna, Fajardo, Maraginot at sumusunod. Sa best receivers nangunguna si Ponce, Bertolano, si Molde, Katindig, Baychenko at sumusunod. Ngayon naman ito naman ang schedule na magaganap sa October 23 na ang venue ay sa PhilOl Ecoel Arena. Una magtatapat Cherry Tigo versus Galleries 1:30 p.m. Susundan Akari Chargers versus Petrogas 4 p.m. at Creamline versus Sauce Coffee 6:30 p.m. Mapapanood sa One Sports Plus, Pilipinas Live at Signal Apps. Samantalang update naman tayo sa U18 Alas Pilipinas kung saan natalo sila ng Thailand sa loob ng 3 straight sets at medyo tambak din ang scores. Maganda sana ang laro nila sa first set ngunit nakabawi ang Thailand hanggang sunod-sunod na at matambakan sila. Ito nga ang scores ay ating ibigay. Panalo nga ang Thailand 25-21, 25-18 at 25-14. Ganun pa man ay pasok sila sa quarterfinals dahil natalo din nila ang South Korea. Kaya good luck na lamang sa mga susunod na laban at talagang laban rin ng U16 Alas Pilipinas na isa pa sa ating susuportahan syempre at may roster na nga nito. I-check nyo na lamang. Samantalang kapul nila ang Japan, Iran at Saudi Arabia na malalakas. Grabe, good luck na lamang syempre sa U16 Alas Pilipinas. Kaya guys, nandiyan po muna ang ating update. Pa-subscribe naman sa new channel ko. Maraming salamat sa support.